Salitang pinagsabunutan at pinaikot-ikot sa sahig ang isang babaeng estudyante sa Quezon City. Ang pambubuli ng kanyang mga kaklase nangyari sa loob mismo ng kanilang classroom. Sa cellphone video na ito, tila trumpong pinaikot-ikot ng tatlong babaeng mag-aaral ang isa nilang kaklase. Hawak nila sa buhok ang dalagita at sinabunutan hanggang masubsob sa sahig ang biktima. Dahil sa lakas ng pagkaladkad, natanggal na ang sapatos ng dalagita. Nang makatayo, muli siyang sinabunutan ng isa. At saka itinumba sa sahig para muling saktan. 4 na araw matapos ang insidente, natunto ng resibo ang estudyanteng sinaktan sa video na itatago namin sa pangalang Sam, 13 taong gulang. Sa paintulot ng kanyang ina na si Len, eksklusibong nakapanayam ng resibo ang dalagita. Kwento niya, hindi raw ito ang unang pagkakataon na sinaktan siya ng grupo sa loob ng paaralan. 3 po, sunod-sunod. Recess po namin tsaka uwian. Kasi po yung gumanti sa mga masama. Kasi Diyos na po bahala sa kanila. Ayun po yung iniisip ko. Dahil sa takot, hindi na raw niya nakuhang magsumbong pa sa kanilang teacher o sa kanyang mga magulang. Binabantaan po kasi nila ako. Dadamay daw po nila pamilya ko. Papabanat daw po ako sa labasan. Nang magbigay ng pahayag ang ina ng biktima, hindi na niya napigilan ang pagbuhos ng kanyang emosyon. Masakit sa akin to kasi makita mo yung anak mong ganun, kalad ka rin. Sa pagnanais na maresolba ang insidente, ipinatawag ng paaralan ang mga magulang ng mga batang sangkot sa away. Gusto nung mangyari ng guidance na ano lang yung counseling kasi meron daw tayong sinusunod kasi mga minor. Pagkatapos daw ng inorganisang pagpupulong ng paaralan para sa mga magulang at mga estudyanteng sangkot sa gulo, sinabing counseling daw at community service ang ipapataw na sanction sa 3 estudyante. Isa sa ilalim din daw si Sam ng counseling. Ngayon, ang ginawa nila, sasagutin naman daw nila yung pagpapagamot ng anak ko. Ako, gusto ko lang naman mapacheck up na yung anak ko. Yun na yung gusto ko talaga kasi hindi nawawala yung sakit ng ulo niya eh. April 7, sinamahan ng resibo ang mag-inang sa Quezon City Protection Center. Sumailalim sa isang closed-door interview si Sam, kasama ang social worker ng nasabing center. Sa tulong ng resibo, sinuri si Sam ng isang neurologist para makita ang kanyang kalagayan. So, ang ginawa natin, ang tawag po doon, neurological examination. Ngayon, yung examination ko, wala naman po ako nakitang major red flags in terms of abnormalities sa kanyang neurological examination. Isa ko pang concern, maliban sa trauma sa ulo, yung trauma sa psychologic trauma na sustain ni Sam. Kailangan ng intervention, ng psychologic o psychiatric intervention. Sa datos ng Department of Education noong 2020 hanggang 2021, nasa 5,683 ang bilang ng insidente ng bullying sa iba't ibang paaralan sa bansa. Nitong 2021 hanggang 2022, tumaas ito sa 17,510 dahil dito. Binansagan ng Program for International Student Assessment o PISA ang Pilipinas na bullying capital ng mundo. April 8, nagsagawa ng public hearing ang Senate Committee on Basic Education. Ipinatawag ang mga opisyal ng Bagong Silangan High School at iba pang mga paaralan para bigyan sila ng pagkakataon na talakayin ang kanilang anti-bullying policy. 2018, top-notcher tayo sa bullying. 2022, top-notcher tayo sa bullying. Seems to me that we're not doing enough, and I don't want this to happen again in the next PISA round, which is actually this year. Maya-maya pa, dumating na ang principal ng Bagong Silangan High School. Bakit sa Bagong Silangan, hindi pumupunta yung mga bata sa guidance designate? Alam po nila, sir. So, alam po nila kung sino po yung masumusubaybay sa kanila. Pati po yung advisor nila.
Tinanong ng Senado ang isa sa mga kawani ng Philippine Guidance and Counseling Association kung ano ang nakikita nilang solusyon sa paglaganap ng bullying sa mga paaralan. Nagsisimula ang bullying in most of the evidence-based researches because of contempt. So, ibig sabihin ng contempt is a powerful feeling of dislike to a person. Marami pong character strengths program na pwede natin gamitin, no, because the formation of values is not just from 0 to 12, but 12 to 18 is the formation of ethical value. Pero sa gitna ng mga rekomendasyon ng counseling at emotional assessment para sa mga mag-aaral, nagpaalala ang Senado tungkol sa pananagutan ng pamilya ng mga napatunayang nambuli sa kapwa mag-aaral. May civil liability, so they can pay for damages, they can pay for the medical expenses, lawyers, etc. Correct? So hindi absuelto yung magulang. May pananagutan din daw ang mga opisyal ng paaralan kapag napatunayan ng DepEd na may pagkukulang sa paggabay sa mga mag-aaral. As regards the liability po of the school head, they may be held liable for neglect of duty for their failure to organize and convene the Child Protection Committee. Pagkatapos ng pagdinig, sinubukan muli ng resibo na kunin ang pahayag ng principal ng paaralan. Ayon sa kanya, may nakalinya na silang mga disciplinary action para sa 3 nanakit kay Sam. Actually, yung mga bata kanina ay nagpatuloy pa rin ng pag-aaral. Nagkumuha sila ng exams pero sa guidance office yung mga bata. And then, magkakaroon ng community service yung mga bata na perpetrators. And then, mag-undergo sila ng psychological assessment. Magkakaroon talaga ng pre-enrollment seminar para sa mga batang na-identify din na may mga cases ng ganun sa school. Nakapanayam ng resibo ang Department of Education, National Capital Region. Patuloy pa rin daw silang nakikipag-ugnayan sa paaralan para makuha ang kanilang official report tungkol sa insidente. Did the school do its best para magkaroon ng safe environment ang mga bata? Pag nakita sa investigasyon na may pagkukulang, meron din tayong karapatang aksyon dyan. Para sa ina ni Sam, desidido silang magkaso sa mga magulang at sa mga nanakit sa kanyang anak. Sabi ko sa kanila, sa anak nila mangyari yun, ang mararamdaman nila. Hindi ako magpapaareglo. Kung yung anak ko na nagpatawad sa mga kaklase niya, ako hindi. Pwede ko naman po ibalik yung binigay nila sa akin na halagang 500 sa isang nanay. Yung binigay ng school na 1,000. Pwede ko naman po ibalik yun. Basta hindi po ako aatras. Ayon sa Juvenile Justice and Welfare Council, hindi pa rin daw dapat kalimutan ang pagpapanagot sa kabataan. Ang mangyayari ngayon ay ibang klase ang accountability na gagawin sa kanya. Yung unang-una na accountability ay disciplinary measures galing sa school. Pangalawa, kahit na hindi siya pwedeng kasuhan, pwede naman siyang file ng civil liability. Yan yung tinatawag nating moral damages. Pwede ring actual damages kung yung bata ay nagkaroon ng actual damages. Paalala ng JJWC, hindi absuelto ang kabataan na nasasangkot sa pambubuli. Maaaring yung bata, pero maaari din yung i-transfer sa magulang. Kung yung bata ang kasuhan mo, dahil ito ay civil, ang ibig sabihin niyan, danyos. So magbabayad sila. Of course, hindi natin sinasabi na yung perang yun ay equivalent na yun sa talagang compensation. Kung hindi ito ay pagpapakita na tinatry nilang i-repair yung harm na nangyari. Ang paaralan ang itinuturing na pangalawang tahanan ng mga kabataan. Kaya nararapat lang na ito ay maging lugar ng kaligtasan, kalinga at kapayapaan. Kaya kailangang aksyonan ang anumang pananakit at pang-aapi na magaganap dito, lalong-lalo na kung may resibo. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel